Patuloy na umaani ng pansin sa pandaigdigang mundo ng boxing ang tatlong division world champion na si Janriel Cuadro Alas Casimero. Lalo pang uminit ang talakayan sa social media matapos siya muling i-feature ng tanyag na Daring Magazine na pagmamayari na ngayon ng grupo ni His Excellency Turkel Al-Sheikh. Sa nasabing post, muling ipinakita ang panalo ni Casimero laban kay Duke Maika noong 2020 kung saan nag-viral ang kanyang kakaibang one-arm push-up celebration sa loob mismo ng ring. Dahil sa kanyang angas, showmanship at nakaka-entertain na personalidad, hindi nakapagtatakang naging sentro si Casimero ng atensyon mula sa mga promoter at kapwa boksingero sa buong mundo. Kaya mainit ang mata ngayon ng mga Mexican fighters kay Casimero. Hindi lang basta laban ang pakay ng mga boksingerong Meksikano tulad ni na David Picasso at Sebastian Hernandez na humamon na kay Casimero. May mas malalim silang dahilan kung bakit gustong-gusto nilang harapin si Cuadro Alas sa ibabaw ng ring. Gusto nilang ipagiganti si Luis Nery na kanilang kababayan at ang Mexican pride nila. Matapos patumbay ni Casimero si Luis Nery noong Hunyo 6, 2026 sa Aichi Sky Expo sa Tokonami, Japan, kung saan 6 na beses itinumba ni Casimero si Nery, ay naging kontrobersyal ang kanyang naging asal at pagtrato sa kalaban. Para sa mga Mexican boxing fans at fighters nila, labis na pambabastos ang ginawa ng Pilipino. Dahil dito, personal na karangalan at national pride ng Mexico ang nakataya para sa sinumang harap sa kanya. Isa pang dahilan kung bakit gusto nilang makalaban sa Casimero dahil sa malaking kita at pay-per-view value. Kabisado ni Casimero ang pagbuo ng ingay at promosyon bago ang laban. Ang kanyang kontrabidang imahe ay nagdadala ng maraming manonood at mataas na pay-per-view sales na nangangahulugan din ng mas malaking premyo para sa kanyang makakalaban. Sa ngayon, mataas na rin ang name value at pwesto sa rankings ni Casimero. Kahit wala siyang hawak na pangunahing world title belt sa kasalukuyan, nananatiling malaking pangalan si Casimero sa super bantamweight division. Ang sinumang makakatalo sa kanya ay mabilis na makakakuha ng pandaigdigang pagkilala at agad na makakapila para sa isang world title fight. Malaki naman ang papel ni Turkel Al-Sheikh para sa mega fights ni Casimero. Sa pagpasok ng Riyadh season at ng suporta mula kay Turkel Al-Sheikh, nagkaroon ng mas malaking oportunidad si Casimero na may kasa sa mga super fights. Dahil hilig ng Daring Magazine at ng grupo na Al-Sheikh ang magbigay ng entablado sa mga maingay na boksingero, bukas ang pintuan para sa mga malalaking tapatan. Ito ang mga sikat na kalaban na pwedeng ilaban ni Turkel Al-Sheikh kay Casimero. Itong si Naoya Inoue, ang matagal nang inaabangang bakbakan ng dalawang matinding punching power fighters na matagal nang hinahangad ng mga Pinoy at Japanese fans. Ang Naoya Inoue versus Janriel Casimero. Pinagpipilian din si Junto Nakatani at Jesse Bam Rodriguez na ilaban kay Casimero, mga posibleng karibal sa mega events kung magkakaroon ng kasunduan sa timbang at promotion. Sa kabuuan, ang pagiging mahusay ni Casimero sa pag-promote ng kanyang sarili at kanyang exciting na pamamaraan sa pakikidigma mula sa kanyang mga antics hanggang sa kanyang likas na lakas sa ring ang naging susi upang panatilihin siyang mainit na paksa sa boxing. Sa ngayon, nakasalalay sa kanyang disiplina sa timbang ang tuloy-tuloy na panalo kung kailan magkakatotoo ang isa sa mga pinakamalaking laban sa kanyang karera. Samantala, ating pambato Mark Magsayo, kasado na ang bakbakan niya kay Andres Cortez at undercard sila ng Ryan Garcia versus Conor Benn. Opisyal nang idinagdag ang laban ng dating WBC Featherweight World Champion na si Mark Magsayo laban sa di pa natatalong sa Andres Savage Cortez na nakatakdang Sufa Boxing pay-per-view card sa T-Mobile Arena, Las Vegas ngayong darating na Sabado, Setyembre 12. Magkaharap ang dalawa sa isang 10-round lightweight bout na magsisilbing broadcast opener para sa tampok na welterweight showdown sa pagitan ni na Ryan Garcia at Conor Benn na e-ere ng live sa Paramount Plus at sa DAZN pay-per-view para sa UK at Ireland.
Bitbit na Magsayo ang record na 29 wins, 2 losses, 19 knockout wins at 5 sunod-sunod na panalo sa kanyang huling laban. Huli siyang nakita sa ring noong Abril sa Sufa Boxing 05 kung saan ito ay kanyang debut sa lightweight division kung saan pinatumba niya sa loob ng 5 round si Fergal McCrory ng Northern Ireland. Sa kabilang dako, ang 29 anyos na tubong Las Vegas na si Cortez ay may malinis na record na 25 wins, 0 loss, 13 knockout wins. Si Cortez ang nag-headline sa nasabing Sufa Boxing 05 card kung saan pinalabas niya ang isang unanimous decision victory laban kay Eridson Garcia. Matagal ko nang hinihintay ang ganitong gabi sa buong karera ko, payag ni Magsayo na nakuha ang WBC featherweight title noong Enero 2022 laban kay Gary Russell Jr. Pumirma ako sa Sufa para makalaban sa pinakamalalaking palabas. Hinamon ako na Andres Cortez at tinanggap ko ito. Mawawala ang kanyang 0 unbeaten record. Pagkatapos ng laban na ito, ipinayag din ni Cortez ang kanyang kahandaan para sa bakbakan. Ito ang pagkakataon ko para ipakita sa buong mundo ang kaya kong gawin. Sisirain ko si Magsayo sa Setyembre 12. Pangarap ko talagang lumaban sa ganitong kalaking entablado sa harap ng aking mga kababayan sa Las Vegas. Bukod sa tunggaliang Magsayo versus Cortez at Garcia versus Ben, tampok din sa ilalim ng parehong card ang co-main event sa pagitan ng Cruiserweight World Champion na si Jai Opetaya at ng 2-time World Champion na si Noel Mikaelian.